Hello guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. Okay, so ang topic natin for today's video ay tungkol sa mga akda o works ni Rizal. Okay? Excited ka na bang matuto? Okay, so yung mga impormasyon na aking ibabahagi sa inyo ngayon guys tungkol sa mga akda na nagawa ni Rizal ay yung mga importanteng bagay lang talaga na dapat ninyong malaman sa mga paksa o sa mga akdang ito. So yung mga importanteng bagay lang na naglalarawan sa bawat akda na nagawa ni Rizal. Okay? Okay, wag na nating patagalin to. Let's start. Okay, so ang unang akda na nagawa ni Rizal ay yung sa aking mga kabata. Okay, so ang akdang ito ni Rizal ay isang tula na nakasulat sa wikang Tagalog tungkol sa pag-ibig ng isang tao sa kanyang katutubong wika. Okay, ginawa niya ito ng ating pambansang bayani na kung saan sinasabing naisulat niya ito noong 1869 sa gulang na 8 taon at kanyang ituturing itong kanyang unang tula. Okay, so yun ang sa aking mga kabata. Okay, dito naman tayo sa isa pang tula na nagawa ni Rizal. Ito ay ang A la Juventud Filipina. Sa Ingles, ito ay To the Filipino Youth. At sa Tagalog naman, ito ay sa Kabataang Pilipino. Okay, so ang tulang ito na ginawa o sinulat ni Rizal ay isang tula na kung saan sinulat niya ito gamit ang wikang Kastila. Okay, makikita naman siguro no sa pamagat pa lamang na ito ay ang ginamit niya ay wikang Kastila. Ito ay kanyang isinulat noong 1879. At sa katunayan yan guys, nanalo si Rizal nung sinulat niya itong tulang ito nung nag-aral pa siya sa UST. At nakuha niya yung first place. Okay, first place lang naman. O diba? So, nanalo si Rizal. At saka, karagdagan na rin, nakaalaman sa inyo, si Rizal pala ang unang nagbanggit ng Pilipinas, okay? Take note ha, word na Pilipinas sa isang tula. Okay, si Rizal yung unang nagbanggit ng Pilipinas sa isang tula. Okay. Okay, so yun ang A la Juventud Filipina. Kung sa Tagalog, ito ay sa Kabataang Pilipino. Okay, dito naman tayo sa Noli Me Tangere. Okay, magno-Noli Me Tangere na tayo ha. Okay, so itong Noli Me Tangere, sa Ingles, ito ay Touch Me Not. O diba? Touch Me Not. Okay, so ang mga unang bahagi ng nobelang ito ay naisulat sa Madrid. Okay, take note, sa Madrid naisulat ang mga unang bahagi ng Noli Me Tangere noong 1884, noong siya ay nag-aaral pa lamang ng medisina sa Madrid. Okay. So, nung nakapagtapos na siya ng pag-aaral, ay nagtungo siya sa Paris. At doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ito. Ngunit, sa Berlin talaga niya natapos ang Noli Me Tangere, yung mga huling bahagi ng nasabing nobela. Okay, karagdagang kaalaman lamang para sa inyo guys na ang pagsusulat pala ng Noli Me Tangere ni Rizal ay bunga ng kanyang pagbabasa ng Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na kung saan ito ay pumapaksa sa kasaysayan ng mga aliping negro sa kamay ng mga Panginoong puting Amerikano. Okay, so inilarawan din sa nasabing akda yung iba't ibang kalupitan at pagmamalabis sa mga puti sa mga itim. Okay, kaya nakita talaga ni Rizal ang malaking pagkakatulad ng kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila noon. Okay, so yun yung
mga mahalagang detalye patungkol sa Noli Me Tangere, kaya kung bakit naisulat ni Rizal ang nasabing akda. Okay, so ngayon ay dito naman tayo sa El Filibusterismo. Itong El Filibusterismo naman guys, sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung pangalawang nobela na naisulat ni Rizal at sa katunayan yan, magkarugtong tong Noli at El Fili. Okay, kung ang Noli ay pumapatungkol sa mga sakit na mayroon yung society natin noon nung sinakop pa tayo ng Kastila, itong El Fili naman ay pumapatungkol ito sa pag-aalay ni Rizal tungkol sa tatlong pari. Okay, mamaya malalaman natin sino ba yung mga paring yan. So, ang El Filibusterismo pala ay literal na ang filibusterismo o ang paghahari ng mga paghahari ng kasakiman. Okay, so sinabi ko na nga na ito yung pangalawang nobela ni Rizal. Ito naman kanyang inaalay sa yun na nga sa tatlong paring martir na sina Gomez, Burgos at Zamora, o mas kilala sa bansag na Gumborza. Okay, so yun na nga, ito yung karugtong ng Noli at sa librong ito o sa akdang ito ni Rizal, nakaranas rin siya ng sa kanyang pagsulat dito nakaranas siya ng hirap, ubusan siya ng pera, katulad ng kanyang pagsulat ng Noli Me Tangere. Okay, so yun guys ang nilalaman ng El Fili. So ito pala, nasulat niya ito noong Oktubre 1887 nung nagpractice siya ng medisina sa Calamba. Okay, so yun ang El Filibusterismo. Okay, dito naman tayo sa Mi Ultimo Adios o Huling Paalam. Okay, ito naman ay isang tulang likha ni Rizal o ng ating pambansang bayani na kung saan isinulat niya ito nung bago pa man yung execution ni Rizal. Okay, so sa katunayan yan guys, hindi nalagyan ni Rizal ng pamagat itong Mi Ultimo Adios, itong kanyang tula. Kaya naman, yung nagsulat ng pamagat ay si Mariano Ponce. Okay, so siya yung nagsulat o naglagay ng pamagat ng Mi Ultimo Adios o My Last Farewell sa Ingles, sa Tagalog naman, Huling Paalam. Okay, so isinulat niya ito, yun na nga, yung gabi bago pa man yung araw ng kanyang execution. Okay, so yun guys, ang Mi Ultimo Adios. Okay, so ito lang yung mga akdang ating tatalakayin ngayon. Kasi ito yung mga akda ni Rizal na talagang mga kilala. So, ito yung mga kilalang akda ni Rizal na kadalasan rin nating maririnig o lumalabas rin sa mga magte-take ng board exam dyan. Oo, lumalabas itong mga akda nito, lalo na itong Noli. Itong sa aking mga kabata, oo, lumabas din yan. Tsaka itong Noli. Okay. Okay, so yun yung mga akda ni Rizal, guys. Alam kong marami pa siyang mga akda na hindi ko pa nabanggit. Pero ito kasing mga akdang to ay yung mga kilala talaga ng mga akda ni Rizal na kanyang naisulat. Okay, guys, so yun lang muna para sa videong ito. At sana may natutunan talaga kayo sa mga tinalakay natin ngayon. At magagamit nyo ito kung sa mga mag-take ng board exam dyan o may mga pasulit about kay Rizal. Sana makatulong tong video na ito. At kung nakatulong man ako sa inyo guys, paki-subscribe naman dyan sa mga hindi pa nakapag-subscribe para din naman makatulong din kayo sa akin. O diba? Okay, so yun lang muna sa araw na to. At magkita-kita ulit tayo para sa mga susunod ko pang video. Salamat sa panonood. Bye-bye!